sa atin. Magsiluhod po tayo bilang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, sa tunay na kalaan at handa niyang ibigay. Ipadama kanino man sa bawat kanyang anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Isayas. Pinapatnubayan mo ang mga taong matwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Yahweh, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinahanap ka nila sa gitna ng hirap, ng parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Wala kaming nagawang anuman, ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay. Mga bangkay ay gigising at aawit sa galak kung paano ang hamo ay magpapasariwa sa lupa. Gayon ang Espiritu ng Diyos, nagbibigay buhay sa mga patay. Tunay nga at makatotohanan,
nagbibigay ng buhay sa mga patay, tulad ng isang nilalang na patayang pagtitiwala. Binubuhay ng kanyang espiritu upang mabuhay at matutong maniwala, magtiwala at umasang ganap sa Diyos na dakila. Ang namatayang pag-ibig upang makadama at matuwid na makatanggap sa pag-ibig ng Ama. Ang namamatay na lakas na maaring buhayin pa sapagkat ang Ama ang siyang tuwirang lakas ng bawat anak niya. Ang mga manapatay na ang katawan at bilang katauhan, muli namang bubuhayin kanilang kaluluwang taglay. Wala ngang makabubuhay kanino man sa lahat ng may buhay, maliban ang Diyos ng katotohanan at nagbibigay buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. O kay sarap na namnamin mga aral na mainam, na sa puso'y madarama, sa isip ay mananamnam, mapagninilay-nilay, mapagwawari-wari, at ganap bubulayin upang ganap mawawaan. O kay hirap matunton at ganap na masundan, yaong kanyang liwanag kung ang tao'y nadidimlan. Yaong kanyang matwid kung ang tao'y nahihirapang umunhawa sa matwid niyang katwiran. Yaong taong naliligaw kung ayaw sa kanya ay makisama. Subalit kay gaan at kay daling tupdin kapag siyang hinanap ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Kaya't ang namatay na resistensya ay kaya niya ring buhayin. Ang namamatay na mga antibodies ng tao ay maaari niyang pasiglahin. Subalit ang mga cancer cells na nabuhay, maaari naman niyang patayin at makapanahan ang mga cancer kung ito'y mamamatay na rin. Subalit kaya niyang gawin ang lahat ng ito'y mamatay kapag ang tao'y kanya pang bubuhayin. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, kapag aliw na aliw ang puso mo, anong nadarama mo? Di bagat ika'y masaya? Kapag ika'y masaya, anong sigla ng katawan mo? Kaya't ipabuhay sa Ama ang pagiging masigla ng katawang lupang pinahiram niya. Mula kay Mateo, ilang bang beses itong sambitin at wikain kung mananamnam lamang ang kapahayagan, mapagninilay-nilay, ang salita'y nagbibigay buhay. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Matwid at totoo ang salita ng Ama. Subalit hindi ito nagiging matwid kung ang pangunawa mo'y wala. Mabuti ang mga aral niya kung malalasap mo ang tamis ng pag-ibig niya, sapagkat wala nang pinakamabuti sa lahat ng salita dito sa mundo, kundi ang aral at salita niya. Tama at tumpak na nagbibigay lunas sa lahat, karamdaman, kabiguan, at kasiphayuan, sapagkat ang buhay ay sa Kanya lamang. Ang salita niya ay may kapangyarihan at buhay, kaya't ang sinumang sa Kanyang mga anak ay tuwirang tatanggap, kikilalang ganap, sisigla, mag-aalab ang kanilang pananampalataya. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal, sapagkat maliwanag ang tinuran niya, lumapit kay sa akin,
kayong mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin sa buhay. Kailanman ay hindi magbibigay ang Ama ng mabigat para sa kanyang mga anak. Bumibigat lamang ito kung pinabibigat ng nagdadalang kanyang anak. Dahil sa isip at isip na ginagamit, kung minsan ang mahirap na pagagaan ng taong may magaan ang kalooban. Subalit napabibigat ang magaan ng taong nadidimlan at lito ang kaisipan. Kaya ano ang layon at nasa ng Ama? Lumapit ang lahat sa Kanya upang Kanyang pagpahingahin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At tulad niya, nagulat siya kanina. Sabi niya, ay, ano kayong sinubo mo sa akin? Sapagkat di niya agad nakilala yung nagsubo sa kanya. Napakabuti ng Ama. Sadyang ang makapagtatanong ka. Ngumanga naman siya kahit hindi niya pa alam. Anong ibig sabihin, ba't ginawa iyaon? Yan kung misa ng tao. Tatanggapin, hindi pa naman niya alam. Kakainin, hindi pa niya naman alam. Ngunit, kapag alam mo lahat ang tinanggap mo at kinain mo ang lahat ng alam mong masarap, tunay na makikita mo kung paano kay ligaya ng buhay mo sapagkat ang handog ng Ama'y masarap at ang pakakain niya ay matamis. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya lamang pumapait, hindi sa dulot ng Ama, kundi sa dulot ng sanlibutan at katawan. Kaya mga mahal, alin ang mas mahalaga? Ang kapahingahan mula sa Ama, hindi ang magpapahinga kang hihiga dahil napagod ka. Buhay ba ang Diyos? Oo po, dahil pagod na pagod ka. Katulad ng isang lumalangoy, nagsuswimming siya, nang makaramdam ng pagod, umahon at sinabi niya, ay, eka, nakakapagod lumangoy. At pagkatapos nang nakapagpahinga, lulusong siyang muli. Ngunit masdan yung mga bata na marunong lumangoy at mahilig sa tubig. Kahit magkanda itim-itim sila, kahit na sila ay pigilan, patakbo pang tumatakas at talagang lulusong muli sapagkat hindi nila alam na sila'y mamamatay at wala pa silang kamuwangan kung sila'y malulumod doon. Sapagkat ang nararamdaman nila ay ang natutuwa at masayang-masaya sila sa ginagawa nila. Yaan ang musmus pa sa pananampalataya. Lusong ng lusong sa kanyang ginagawa. Hindi niya alam kung anong kahinatnan sa bandang huli. Sapagkat hambing siya sa batang, hindi siya nagninilay at nagbubulay dahil masaya siya sa kanyang ginagawa at gusto niya ang kanyang ginagawa. Subalit ang isang may kaisipan at mabuti, ang pag-iisip at matanda na siya, hindi siya lulusong basta-basta. Tinitingnan at inaarok niya muna kung malalim ang lulusungan niya. Buhay ba ang Ama? At yaon ang hindi nararapat na tularan sa isang bata. Subalit kung tutularan naman ang isang pag-uugali ng bata na pagkatapos inagawan, lalapit pa sa inagaw at umagaw sa kanya at pagkatapos ay bibigyan niya pa yung kanyang kapwa ng agaw. Kinurot na siya, umiyak siya at nagsumbong sa kanyang ina. Pagkatapos tatakbo pa muli sa kaibigan niya na sinasabi niyang kalaro, tayo nang maglaro, samantalang umiyak siya. Ganun nga ang nararapat na maging ugali ng tao upang di nagtatanim at nagtitimo ng hinanakit at pagdaramdam. Sa gayon, ang malapit na pagkalinga ng Ama'y madarama nila at ang pagkalinga niya ay hanapin pa. Sapagkat malapit at malayo ang Ama, isa lamang, nakikita lahat niya. Kaya't halina kayo mga minamahal, ang kaisipan nyo'y ibigay sa Kanya ng magkaroon ng kapahingahan. Ang damdamin nyo'y ibigay sa Kanya ng magkaroon ng kapanatagan. Ang pagal ninyong pag-iisip, ibigay at ilagak sa Kanya upang magkaroon ng kapahingahan, sapagkat tanging sa Kanya lamang ang kapahingahan.
Kaya't kung di mo batid ito at di mo pa masunod-sunod, hindi mo pa masundan, ikaw mismo'y mahihirapan lang. Ngunit at papuri sa Ama na dapat gawin kapag nasumpungan mo ang kapahingahan mula sa kanyang piling. Banal na Espiritu, taglay sa mundo ng tao. Tataglayin din ng mga anak ng Amang, naghari ay siya, tinanggap ay siya, pinangunay siya, nanahan sa kanila bilang templong tahanan, yaong lupang katawan. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pagal na ba ang inyong isip sa inyong karamdaman? Aaliwin kayo at papayapain ng Ama. Ipapaknit niya at ipaparam sa inyong kaisipan kung ano man ang inyong karamdaman na hindi niyo dapat alalahanin at katakutan. Sapagkat siya ang buhay, siya ang galak, siya ang kagalingan. Kaya't ilagak sa Kanya upang mapahinga ang isip mo sa takot, pag-aalala, pagkabalisa, pagkabahala. Bibigyan ka ng kapayapaan. Ng kapayapaang hindi ka masasakta at mahirapan, sapagkat ang iniisip mo'y kanyang mga aral. Kaya't ang wika niya't patuloy na habilin, lumapit kayong lahat sa kanyang piling. Espiritong walang maliw, kanyang itatahan kanino man. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila nga ba ang Diyos? Totoo nga ba ang Diyos? O kay sarap ng mga panukala, ng mga tuntunin, at mga aral ng Ama. Tunay nga bang masarap? Nararamdaman nyo ba? Nadaraman nyo ba? Naunawaan nyo ba? Tinatanggap nyo ba? Kung magkagayon, nakapagpapahinga ang isip nyo, mapapahinga ang kalooban nyo sa kung ano-anong damdaming hindi nararapat at sa pag-iisip na hindi dapat. Kaya't kayo'y mapapatag. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila ba siya? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Salamat. Tunay na diyan ka mahihiwagaan, mga minamahal ko. Ang kahiwagaan ng Ama'y sadya nga palang na ipagkakalob niya at na ibibigay niya sa mga anak niya. Nang sabi nga, sino po ba ang magbibigay ng karunungan kung di ka naman nag-aral? Lalo tigit katulad siya, sensya. Kanina, nagkaroon po kami ng pagkakataon na mapabuksan ko kay Arlene sa YouTube. Sa mga anong uri ng halimbawa ay ganyong sakit. Tingnan mo nga anak, yung mga hinahatol ng espiritu. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Wala pong kamalian. Ay, kaya pala kako. Tingnan mo nga kako yung sakit sa bato. Nandoon. At pinakita niya yung mga hinahatol, yung ginagawang juice, yung pinakakain, at yung binabawal, at yung mga ngunit. Sabi ko, Arling, hindi ko na yan pag-aaralan lahat. Oo nga naman ingat na yung maraming nag-iingat, pero ba't nagkakasakit at namamatay pa rin? Ibig sabihin, kahit anong gawin mong pag-iingat, kung takda mo na ikay babawian din ang buhay. Buhay bang Ama? Kaya ang dapat pag-ingatan? Hindi lamang ang pagkain, hindi lamang yung kakainin, hindi lamang yung iinumin, hindi lamang pagkait iinumin ang iiwasan, na hindi dapat inumin, hindi dapat kainin. Ano ang pinakamahigit dapat iwasan at dapat tandaan? Huwag kang magkasala at huwag kang maging makasalanan. Sapagkat masigit pa iyon na nagdudulot ng karamdaman. Kung malinis ang puso't isip mo't subali ng may araw-araw, nasa payapa kang namumuhay. Wala kang iniisip na kung ano-ano sa iyong kapwa, wala kang iniisip at nadarama sa iyong damdamin na masama.
daig mo pa yung umiinom ng bitamina. Sapagkat kalmante ka lang, kampante ka lang. Kahit inuuyam ka, galit na yung kapwa mo, ikaw kampante ka. Sapagkat pinapayapa ka ng ama mong tinanggap mo nang lumapit ka sa kanya at pinagkatiwala mo ang kapahingahan ng isip at kalooban mo. Buhay bang ama? Tingnan mo nga kako yung sakit siya ganito. Yung mga hinahatol, yung mga hinahatol na Diyos, tumpak muli. Tingnan mo nga kako ang Diyos, paano mo siyang huhusgahan na wala siya at di totoo. Sa mga nagaganap at pinatutupad ng Ama, lalong na pagtitibay sa bawat araw, siya ang nagtuturo, siya ang guro. Sa dakong ito at hindi tao. Kaya kung kayo'y gustong magsigaling, huwag sa tao kayo tumitig at tumingin. Lalong huwag din kayo sa tao makinig lamang, kundi ang pakinggan kanyang mga aral. Buhay bang Ama? Sapagkat hindi kayo ililigaw. Hindi kayo maliligaw. Ngayon, kung bago hinatol sa inyo, tinitigan muna doon at pinag-aralan, hindi na totoong galing sa kanyang katalinuhan yun. Sapagkat sarili mo ng kaalaman yan, tiningnan mo't binasa doon, tinandaan mo't inangkop mo sa kapwa mo, dinadaya mo sarili mo. Dinadaya mo yung kapwa mo. Sasabihin galing sa Espiritu, galing sa iyo, na binigay ng Espiritu, pinag-aralan mo lang pala sa libro. Pinag-aralan mo lang pala sa kung saan mo nakita. Kaya ang tunay na guro at tunay na Espiritu, nagtuturo ng tama't tumpak kahit wala kang kaalaman. Buhay bang Ama? Kaya sinisigurado ng Espiritong nakikipag-isa sa iyo at ikaw din tao, sigurado kang di mo malalaso ng kapwa mo at di mo mapapatay. Kaya, hindi ka babagabagin ng puso't isip mo, hindi ka matatakot at mababahala dahil alam mo, walang napapahamak at wala kang pinapahamak sa mga bagay na sinasabi mo at inialagak mo sa kapwa mo. Sapagkat, bawang katotohanan, nag-aral man at di nag-aral, kapag binigyan ng katalinuhan ng Ama at siyang magbibigay, walang kamalian. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't wala kayong kamalayan, napakaraming halaman, napakaraming damo, napakaraming puno ang nilikha ng Ama upang gawing balsamo na pampaampat ng karamdaman ng tao. Subalit sino ang maghahatol at magbibigay kung wala siyang sisidla ng talino? Kaya nga, iba't iba ang bahagi, iba't iba ang kaloob, iba't iba gampanin, iba't ibang tinanggap, iba't iba ang kaalaman. Subalit sa isang Ama, kapag siyang tinanggap mo, pinakisa mo, nakipag-isa sa Kanya, isa lang ang tuntunin, hindi ka maliligaw. Pagpalain kayo. Kaya ang lahat ng lalapit at makikipagtotoo, sisidlan niya ng buhay. Ang mga namatay na bawat araw ay namamatay sa walang pakinabang. Na maling pag-iisip, na maling damdamin, kaya't ito ang layon niya't nasang buhayin, ang kanyang mabuhay, ang pananalig at pananampalataya. Ang pag-asa na walang pag-alinlangan, at lubos na pagkilala at pagtanggap sa Kanya. Ang lubos na pagtanggap na walang alinlangan na tuwirang siyang asahan sapagkat siyang nagbibigay buhay. Halina kayo mga minamahal ko, kayong mga napapagal at nahirapan na sa inyong mga pasanin. Ilagak nyo sa Ama, ilagak nyo sa Anak, ilagak nyo sa Espiritu Santo, kayo'y tutulungang gumaan, magpagaan, hanggang sa di nyo namamalayan, kayo nakasadsyad, nakahulagpos, at nangagtagumpay. Pagpalain kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Bago po lumuwan,
Ang pag-uusap na maganda ay napunta doon sa pagtatanong ng isang kapatid na, Apo, paano po yung mga naglalaglag? Salamat na lang at hindi ko po natuloy na laglag yung anak ko. Yun po kasi yung anak ko gano, blank, blank, blank. Kasi po ay may kakilala po ako na talaga po hanggang sa namatay Alam niyo po kahit 7 buwan na ay nakakaya pa niyang ilaglag. Ha? Ano ka kung tanong mo kung nasaan siya? Nasa impyerno siya. Kasi po nung daw siya mamamatay niya, wala siyang ang dami po niyang naririnig na mga nag-iiyakan sanggol. Kinukonsensya na siya. Pero yung mga sanggol na yun, di niya maririnig dahil wala na Yun nung mga sinasabi ng Panginoon na sa huli ang pagpapabagabag ng konsensya. Kapag siningil ka na, hindi ka na makakalil. Anong silbi pa ng buhay mo kung nakahiga ka, nakatanga kang ganyan? O hindi ka nakakatulog, di ka makakatulog dahil umuukil-kil ang budhi mo, sinusurot ka na sa mga mali mong ginawa. Di ba? Kaya, Panginoon ko at Diyos ko, paanong nangyayari ang mga gayon? Maraming ginawa, maraming gagawin din na kung papaano'y, kung sino ang gumawa niyon, siya rin ang mahihirapan. Kaya, kung lahat lang ng tao ay lalapit sa Ama, walang makagagawa ng lisya sa Kanya at ang kapahingahan ang siyang kanilang kakamtan. Aanhin mo yung binayad sa iyo. At sinabi, kahit na ilang pong beses pang ipakiusap sa iyo, ilaglag mo kasi hindi alam ng tatay niya. Ilaglag mo kasi hindi alam ng asawa ko. Nasa abroad ang asawa ko. Ilaglag mo kasi nakiapid ako. Ilaglag mo. Nilaglag nga sa Ama. Maghanda ka kung paano kanya ibabagsak naman sa Hades. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya nga, ang wikang maliwanag, ginawa mo ngayon, di ngayon mo makikita kung papaano ang ganti sa iyo. Kaya hindi lahat ng gumagawa ng kala nila'y tama, nakalulusot, patuloy nakalulusot, sa hindi nila alam, may takda ang paniningil sa lahat. Mga minamahal, kung ang ginagawa ninyo, batid ninyong di nyo sinadya't di nyo ginusto, at patuloy kayong nagsusumakit sa mapunta nyo iliwanag, aakayin kayo't sasamahan ng Ama para kayo'y makapanatag at maging panatag, payapa kayong ganap. At patuloy na sasabihin ng Ama, akong asahan mo, ako kilalanin mo, akong tugunin mo, akong pakinggan mo, ako ang sundin mo, ako ang asahan, mahalin, at tanggapin sa iyong buhay. Sapagkat ako ang may-ari ng iyong buhay na aking pahiram. Sa aking mga kamay, nakasalalay ang buhay ng sinuman. Yaon ang sa tuwin ay masasambit at maririnig mo kung nasa banal kang espiritu at hindi mo maririnig ang iba't ibang makapagpapahirap, makapagpapasakit, makapagpapalito, makapagpapagulo, makapagbibigay takot, pagkabahal at pag-alala, pagkagagiyagis ng isip at kalooban mo. Sapagkat ang Ama, ang kaaliwan at kapayapaan. Kaya nga't ang habilin niya sa tuwina, lumapit kayo sa akin. Kaya nga, mapapalad kayo, mga lumalapit, mga minamahal ko. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung sa inyong karamdaman, pinaghihirap ang loob nyo, pinaghihirap ang isip nyo, subalit batid nyo
na ang patuloy niyong ginagawa ay pagpapasakit at pakikipagkapatao, pakikipagtotoo, na hindi pa kayo pinagbibigyan. Payapain niyo ng isip niyo, ilagak niyo sa Ama, magtiwala na lang kayo sa Kanya. Subalit kung ang taglay niyong karamdaman, dala ng inyong bigat ng kalooban dahil sa inyong mga sala at dahil sa inyong mga hindi niyo alam na nagawa, kasalanan pala, sumuko naman kayo at ilagak sa Kanya, mararamdaman niyo rin kung paanong kapahingahan ng isip at damdamin. Kung ang paghihirap ng inyong buhay, dahil sa mga tinanggap ninyong iyan, nasasaktan at nabibigatan kayo, sadyang walang makapagdadala ng mabigat. Kung di nyo na kaya, isuko nyong lahat sa Ama, ipagkatiwala nyo rin sa Kanya at ibigay nyong ganap. At siya rin ang magbibigay ng payapa at patag na isip at kalooban. Sa makatwid, sa Kanya lahat ang kapahingahan, sa Kanya lahat ang kaaliwan, sa Kanya lahat ang kalakasan, sa Kanya lahat ang pagtitimpi, sa Kanya lahat ang pangunawa, sa Kanya lahat ang liwanag, sa Kanya lahat ang mabuti, ibigay lahat sa Kanya. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At mararamdaman ninyo kapag sinuko nyo at ibigay sa Kanya, binigay sa Kanya ng dahil din nyo na kaya, kayo rin ang makakadama sa pagpapagaan, sa pagpapalaya niya. Kayo mismo ang makakadama kung naramdaman niya kayo, kung narinig niya kayo, kung pinakinggan niya kayo, kung inunawa at naunawaan kayo dahil batid niya kung sino kayo't ano kayong anak niya. Kayo rin ang makakapagpatotoo kung papaano niya kayo nililingap, kinukupkop at minamahal na ganap. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Okay, sarap. Okay, sarap ng mabuhay sa patag na kaisipan. Mayroon ka mang dinadala, subalit di mo maramdaman. Iyong bigat ng kalooban sa puso mong kaliwan, ang dulot ng amang mahal sa iyong damdaming taglay. O kay sarap na namnamin at lasapin ang pagkain, kung iyong nalalasahan ang anumang kinakain, gayon din naman aking mahal sa pagkain ng aral ko. Kaya't kung nanamnamin nyo'y magkatulad lamang ito. O aking mahal na mga anak, na tinuran kong ganap, bakit nga ba iniba ko? Pagdaka ay nababa ko, yaong aking himig at tinig, upang aking ganap masambit, kung ang pagpapakababa ang siyang makakamit. Tatalikdan nyo ng ganap, ang sa inyo'y di marapat, at kayo ay susuong sa dapat at tumpa. Kaya't kayo'y makararamdam na tulad ng isang ginhawa sa nagpasa ng nabigatan, balikat na tinataglay ng maibsa na tuwiran, at binaba ang dalahin at nagpahinga na tuwirang lubos na nakamtan ang kagana ng balikat. Gayon nga mga mahal, dulot ng amang mahal, kaya't inyong maging lubos, kilalanin siyang tapat, at inyong matanggap. Mapapakita niyang lubos ang kanyang mga aral, tapat noon at kailanman, na di magbabago iyan. Totoo, tapat at marapat sa taong tumatanggap at sa taong makikinig,
nagbabagong ganap. Halina, halina, magnilay at magbulay, magtanto ng lubusan sa aking mga tinuran. Kagana ng kaloban, maramdaman yung tuwiran, at kayo'y makalaya sa pasanin niyong taglay. Nanariyan man at batid niyo, na di pa rin nalulutas, subalit nilagak niyo sama, pinagkatiwala sa Kanya. Batid ninyong siya lamang ang tuwirang aasahan sa hindi ninyo kaya at wala kayong magagawa. Yamang siyang dakila, yamang siya'y mahiwaga, yamang siya'y mapagpala, yamang kanyang kapangyarihan ay lubusan niyang taglay at dito mapaparang. Asahan nyo at asamin na ito inyong makakamtan. Halina kayo mga mahal, magbilang katauhan, man kayo sa bawat araw sa pag-asam ng mga bagay. Subalit patuloy niyong kamtin yung espiritong taglay, upang kayo ay aliwin at kayo ay palakasin. At sa buhay ninyong dapat, kung ano ang tinatahak, patuloy niyong may sasadyad. Patuloy kayong makaabot sa hangganan na marapat, upang inyong makamtang ganap ang nakalaan sa inyong buhay na marapat niyong kamtan ng Amang magbibigay ng tunay na kagalakan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Alalaumbaga, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng lubusan, ng liwanag na taglay. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? O, hingang malalim, hingang malalim. May mabigat pa ba? Mayroon pa bang sumasagabal? Mayroon pa bang humahadlang? Para kayo'y makahinga ng maluwag at magaan. Kung gayon at mayroon pa, baka may nakatirik pa. Ipabunot nyo na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung minsan may mga taong nagsisikip ang hininga, nahihirapang huminga, pag nagpasuri, wala namang sakit sa puso siya. Normal, walang bara, hindi lumalaki, hindi humihina ang baterya, walang lumalaki, walang bara, hindi humihina ang baterya, walang taba-taba. Ano ang nakita? Overstress at galit pala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung mararamdaman lamang at maunawaan lahat ng tao ang Ama, wala nga palang magbubuntong hininga na walang kapatid-patid at isasaldak pang, nakakainis ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kundi ang sasabihin, halika nga rito, pahalik, mahal kasi kita eh. Buhay ba ang Diyos? Ang pakikiisa at pakikipagtapatan sa tapat mong kaharap, sa totoo mong kaharap, talikod harapan, magagawa mong gawin kung ano ang ginagawa mo na totoo sa puso mo. Sapagkat wala kang dumingisip at wala kang nararamdamang masama sa iyong puso. Kaya kahit saan, kahit kailan, at magkaharap kayo, pantay lamang pandama mo. Naramdaman nyo na ba ang gayong pandama? Nagpahinga na ba ang puso nyo? Sa tinik ng galit, hinanakit,
pagdaramdam, inggit, selos, at puot. Kung magkagayon, kayo rin ang makakaramdam din ng inyong totoong kalayaan. Pagpalain kayo, halina kayo, magsilapit kayo sa Ama at sa Anak. O, hingang malalim, hingang malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Kung wala kang sakit, nang ikay suriin at namatay ka, itakda mo na talaga. Tama ba? Ngunit, kung nasuri namang may sakit ka at hindi mo patakda, hindi ka pa rin mamamatay. Kaya lapitan mo't lumapit ka sa Ama, ikay kanyang aaliwin. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, kung ginagawa mo naman ang tama at tumpak sa iyong kapwa, at ang nais mo'y magpaligaya, magpasaya, magbigay sigla, pag-aalab ng pananalig at pananampalataya, wala ka ng sala kung ano man ang pananaw ng kapwa mo sa iyo. Kaya gawin nyo yan para kayo'y hindi magdala sa sariling budhi nyo. Pagpalain kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya matutupad at magaganap ang sinabing maliwanag, magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sapagkat nang maunawaan mo ang amang nananawagan sa iyo at tinanggap mong lubos ang kaaliwan mo at kapanatagan mo, gumaan nga lahat kahit sa palagay mo'y ito kay bigat. Pagpalain kayo. Nawawaan nyo na ba? Naunawaan nyo ba? Kaya kayong lahat, magsabi nga ng, O Ama ko, kay sarap sa piling ng iyong Espiritu. Kay gaan tanggapin ang pamatok na kaloob mo. Ikaw ang sandigan at batong walang katibagan. Tunay na matatag, matibay sa lahat. Ikaw ang aasahan at pag-asa ni numan na sa iyo'y lumalapit at nagpapakatapat. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga natin ang Diyos. Naramdaman niyo ba kung paano siya mangusap sa totoo at tapat niyang aral at tumpak? Kung ito inyong mawawawaan at mapagninilayan, kayo mismo magsasabi, masarap pagnilayan ang salitang banal kaysa pagnilayan ang salitang nakababagot na salita ng kapwa na makasisira ng isip at makapagbubo ng apoy ng bibig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pagpalain kayo. Oh, may tanong baga kayo? Wala po kayong tanong. Ganyan naman kayo lagi. Wala kayong tanong eh. Magtatanong kayo kung gusto nyo na mayroon kayong malaman sa gusto nyong tinatanong ng isip nyo. At kung loloobin ng Ama at nararapat tugunin at sagutin, ibibigay niya po yaon. Ngayon, kung nararapat namang ikaw lamang ang sasagutin at sarili mo ang dapat kausapin, bubulungan ka. At kung nararapat namang marinig at mapakita at maparinig sa kapwa mo, gagawin niya. Kung walang dapat, makapipinsal at makahihiya ka at mapapahiya ka. Buhay ba ang Ama? Gayon kabuti ang Ama, ganyan kadakila siya, ganyan magbalangkas siya. Walang mali, lahat ay tama. Walang baluktot, lahat ay diretso. Walang puot na sinasambit niya ang kanyang aral, subalit matikas at matibay niyang nilalahan. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kaya nga't ang wika sa banal na aklat, dumadagundong ang kanyang tinig. Subalit, hindi siya sa pangungusap ay galit. May tinig na galit, ngunit
may pag-ibig. May tinig na napakalumanay, ngunit may puot sa dibdib. Kaya't hindi sa tinig masusuri ang tunay na laman ng dibdib. Ang amang nakalilirip sa lahat ng laman ng puso't isip ng tao sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, lumapit kayong lahat at mawawawaan ninyo ang ibig, ang nasa, ang layon, mithiin ng Ama. Kapag siya nang nasa isip at kalooban nyo, mapagtatanto niyong lahat ang layunin niya sa mundong ito. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? May maiisip pa po ba kayong masama sa kapwa nyo kung ang laging nasa laman ng isip nyo ay ang salita ng Diyos? At ang lagi nyong pinag-aaralan at pinagninilayan ay ang mga salita niya? Ano pa ang puwang ng isip na hindi tama kung ang laman ng isip mo ay laging ang Diyos? Kaya meron mang sa iyo'y masama, meron mang sa iyo naging masama, subalit hindi nagiging masama ang isip mo dahil hindi na makapasok ang pag-iisip mong masama dahil ang pinagninilayat at binubulay-bulay mo ang salitang nagbibigay buhay sa iyo. Kaya sabi ngang maliwanag, lumapit kayo sa akin at ang salita kong banal ang pagnilayan nyo at bulay-bulayin ng isipan. Magkakaroon kayo ng kapahingahan, kapanatagan at kalinisan. Magkakaroon kayo ng pangunawa at magbibigay galak at lugod sa inyong diwa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Ang tao ay tao at kapag dumaratal ang pagkatao, maaring matukso na magalit, mainis, mayamot. Subalit kung nasa tuntunin ka na ng Ama at Espiritu niya'y nasa iyo, huwag mong panaigin ang pagkatao mo, kundi ang panaigin mo'y Espiritu Santo. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala talaga kayong itatanong. Kung ayaw nyo magtanong, huwag. Masaya po ba kayo? Maligaya ba kayo? Tapat ba kayo? Totoo ba kayo? Oh, ikaw, anong lasa ng sinubo sa'yo? Sana lahat ng sinusubo ng tao masarap, ano? Huwag na susubuan ng pait. Chubby. Chubby. Lahat ba ng balingkinita ng katawan at sexy ay malusog? Lahat naman ba ng mataba ay mahina? Wala dyan. Lahat ba ng pandak ay walang madadala at ang matangkad ay maraming madadala? Ba't si Pacquiao? Diba? Pagbatak ang katawan ng tao, katulad ng mga nagbubuhat, tandaan nyo, maliliksit, malalakas yan. Subalit, ano man ang iniinom mo at kinakain mong vitamin at magpapalakas sa'yo, kung kain, tulog ka, lakad doon, isip dyan, nako, madaling humina ang iyong mga buto. Buhay ba ang Diyos? Kaya, tayo, tindig! Oh. Padyak! Kumusta ka kay Kristo'y masaya? Ipadyak ang paa upang kayo'y sumigla. Ligaya ng puso ninyo, patuloy na damhin at ito'y makikilala kung papaano ang Amang nagbibigay ng pagpapasigla ng puso nyo. Kayo ay pumalakpak kayong ganap. Ama'y purihin nyo at pasalamatan siya sa taglay nyong buhay na pahiram. Gamitin nyong lahat sa kabutihan upang di masayang isip at damdamin. Gamitin nyong lahat sa pawang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Subukan nyo.
Sanlinggo kang inom ng gamot sa kolesterol mo, pero isip ka naman ng isip ka namang isip, galit ka ng galit, tingnan mo kung anong nababago. Hindi nababago, nagsawa ka sa gamot mo, tinapon mo, nagsaya ka, tumawa ka, inalis mo pag-iisip mong hindi tama, inalis mo masasamang loob mo, tingnan mo kung di lumakas ka. Kaya ang ibig sabihin lang noon, hindi ang gamot ang nagpapasigla, kundi ang pagtanggap mong masaya at maligaya sa buhay mo na mula sa Ama. Buhay ba ang Buhay bang Ama? Isang linggong masakit ang ulo mo, inom ka ng inom ng gamot, higa, baluktot, iyak, luha. Walang nababago. Nang napag-isip-isip mo, bakit kaya sumasakit pa rin ang ulo ko? Kasi pala, nabugnot ako kay Pedro, kay Juan, kay Petra, at lagi pala akong inis na inis pa. Ang migraine mo sumisikal pala. Sinabi mo sa Panginoon, patawarin niyo po ako at patawarin mo ang nagkasala sa akin at ako'y payapain mo. Bandang huli, ngiti ng ngiti ka, wala ka namang kasama. Nandun ka sa salamin, kinakausap mo sarili mo, tanga. Nagising ka sa katotohanan, sumigla, nawala sakit ng ulo. Ang Ama, mga minamahal, ganyan ang para sa Ama. Kaya kung tunay niyong makikilala ang salita at gawa niya, kayo mismo makikita niyo, normal pala kayo sa tingin nyo, ngunit di nyo alam, luka-luka kayo. Bakit? Binibigyan mo sakit ang sarili mo. Dapat ay di mo naman nabibigyan kung iniisip mo ba'y Diyos mo at tinanggap mo ba'y Diyos mo. Kaya mawawala iyan. Ang masasabi mo, Diyos ko, salamat sa iyo. Buhay bang Ama? Kaya ako nagkaganito dahil sa iyo. 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 Yung pala dahil sa sarili mo. Sapagkat kung alam mo ang Ama at kilala mo siya, dapat kahit ano pang nangyari, ilagak mo sa Kanya, siyang pagtiwalaan mo, alam mo may magagawa siya. Sapagkat alam mo, mahal ka niya, pinalalapit ka, lumapit ka, at kakalingain ka. Pagpalain kayo. Ngiti. Aba, alin ang masarap? Ngumingiti o nakasibangot? Gaano ka mang kaganda, kapag sibangot ka, hindi makikita ang ganda ng itsura mo. Ano makikita mo? Ang kasibangutan mo. Tama baga? Kaya, pangit ka man kung lagi kang nakangiti, kay ganda mong masdan. Sabi ng Ama, paano naman ako ngingiti? Galit na galit nga ako. Ba't ka ba nagagalit? Kasi ganun, si ganyan. Aba, nasaan ka sa Diyos mo? Demonyo pala kasama mo. Buhay bang Sapagkat, kung nasa Diyos ka, hindi ganyan ang sagot mo. Kundi ang sagot mo, bahala nga sila. Basta'y nilalaga ko na sama, siya nang bahala, sapagkat alam naman niya ang istorya. Kaya, tatawa ka na. O, tawa. Wag lang halakhak. Tumawa kayo sa pagpupuri. Tanggapin nyo, yaong Ama, sa isip at damdamin nyo. Laging maglaro ay siya upang makita nyo ang kagandahan ng loob niya at inyong madama. Patuloy niyong gawin siya ay purihin. Pasalamatan nyo sa hirap at ginhawa. Mayroon kayo at walang nakakamtan. Siya pa rin naman ang may-ari ng buhay. Kaya't huwag lilimutin magpakailanman. Siya ang sa inyo'y marapat makamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Tingnan ko nga kung mahaba dila nyo. Magpasalamat kayo kung nagagalaw nyo dila nyo. Magpasalamat kayo. Kaya lang, baka makita ko kulay ng dila nyo. May kulay bang dila? Kulay ano ba yan? Itim. Pag kulay itim, may timang budima. O kumain lang ako ng duhat, kaya gano'n.
Mga minamahal, ano man ang kulay ng dila nyo, basta buhay pa rin kayo. Maaring magsalita ng mabuti kayo, sapagkat sa dila nagmumula para makapagsalita ang bibig nyo. Kaya habang binibigyan kayo ng masiglang dila, gamitin nyo sa maganda at marapat, upang ang Ama ay matuwa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba siya? Oh, wala kayong tanong. Subalit mayroon kayong hinihiling. O, sabihin nyo na ngayon. O Panginoon ko at Diyos ko, batid mo ang aking kahilingan sa iyo. Ako naway kasihan mo ng banal mong Espiritu at malugod ka sa akin Samo at dalangin, iyo nawa itong dinggin. Oh, humiling na kayo, pikit, pikit. Sige, malaya kayong humiling kahit ilan. At kapag tinugon kayo, at may natugon na sa isang hiniling nyo't nauna na ito, purihin yung Ama. Subalit, kung hindi ka tinugon kahit isa, suriin mo sarili mo. At kapag nasuri mo, kung ano at bakit hindi ka pinakinggan kahit isa'y wala ka, sa hiniling mo't dinulog sa Kanya, huwag kang magdamdam, magpakababa ka. At isang araw, kung anong nakamtan ng kapwa mo, makakamtan mo rin bilang mahal na mahal niya ang lahat ng tao. O aking Ama at Ama nila, na puspos ng biyaya at pagpapala, kapangyarihan mong taglay ay di napaparam sa lupa. Ikaw ang nakagagawa ng mga himala at hiwaga. Ang imposible sa iyo ay nagagawa ng taong sabihing hindi mo kaya. Subalit, laging ang imposible sa tao, posible ngang magagawa mo. Sapagkat wala ngang imposible sa iyo, sabihin mang tao, ang tao't magsalita ng ganito, may bibigay ba yan? Napaka-imposible namang mangyari yan. Paano ang paraan at paano ang daan? Sapagkat wala nga sa iyong imposible, lahat ay posible at maraming pamaraan at kaparaanan ka. Kaya naririto ang mga anak mong pinili mong ilan sa laksang bilang. Pagalakin mo sila't aliwin, samot dalangin ay dinggin. Sa magbibigay katapatan at tuwirang ika'y kakamtan, lubos-lubusin mo silang paka-aliwin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Oh, napakarami nyo yata ang hiniling. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Naramdaman nyo ba ang Diyos na inyong dinudulugan? Nagpapadama ba ang Diyos na inyong tinatawagan? Nakikilala nyo ba ang Diyos na hindi nyo nakikita? Nagpadama na ba siya kahit di nyo siya nakita? Nagpakilala na ba siya kahit di nyo makita? Kung magkagayon, magalak kayo. Pagpalain kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong maganda nari sa inyo.
aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? O, tingnan nyo nga po ang buhay, ano? Talagang napakabuti ng Panginoon. Kung minsan, yung nagpapagamot, naunahan pa ng alam niyang walang sakit. Siya ang namatay, yung may sakit na iwan. Oh, di ba ganyan ang istoryang nakikita niyo sa mundong ito? Kaya, di kayo dapat magpakagulo-gulo ng isipan. Di kayo dapat magpagyagis ng kalooban. Kung ang payapang pag-iisip at magandang kalooban ang nasa inyo, aba, pagpikit nyo, tulog, pero hindi patay ang pag-asa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, ano sa palagay nyo? Magtatag-ulan na, oh. Magtatag-araw pa. Po. Karami-raming kaganapan sa ibabaw ng mundo. Ano po? Oh. Talagang ganyan lang ang buhay. Kumisan, yung matanda ka pa sa kanya, yung bata sa iyo, napakaraming iniinom. Ikaw na walang iniinom, napakalakas mo. At yung maraming iniinom, sabing lumakad. Kaya hindi nyo pwedeng hamakin, husgahan, hatulan ang kapwa nyo. Sapagkat hindi sa iniinom, hindi sa kinakain ang kalakasan. Tama, kung marami kang salapi, at kung wala ka mang maraming salapi at kaya mong gawing bumili ng ganito at ganyan, di ka pa rin sigurado kung mauna kang kamamatayan ng mahirap. Hindi ka sigurado kung maunang mamamatay sa iyo yung walang pambili. Ang pinakasigurado, para laging sigurado, magpakabuti, mahirap, katamtaman at mayaman para isang tutunguan, kaharian. Isang kakamtan, kalwalatian at buhay.
na walang hanggan. Pagpalain kayo. Yan ang nais ng Ama. Kaya ang sabi niya, lumapit kayo sa Kanya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pagpapahingahin niya ang inyong kaluluwa, bibigyan niya ng kapahingahan at maging ang inyong katawan, isip at damdamin, utak at puso, bibigyan ng kapahingahan. At mananalaytay sa buo niyong katawan ang nararamdaman ng inyong isip at kalooban, kung payapa at patag, malakas at masigla, kung lito at gulo, kung walang makali, nanghihina ang pakiramdam. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. May tatanong po ba kayo? Talagang wala kayong tanong, ano? Pero sa isip nyo, may tinatanong kayo eh. Hindi nyo lang maitanong. Kaya kung di nyo maitanong, magtanong kayo sa buwan. Buhay po ba ang Diyos? O, halina kayo, mga minamahal ko.